Provincial Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes nga edisyon kita, Mayo 7, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan, ilang ka mga balita nga taralupang doon ang aton nga pagpatpaton subong nga hapon. Mga kabiyanan, una diri ang pagtalakay ni President Ferdinand Marcos Jr. isang natuhoy sa energy, security, food sufficiency, kag safety no sa mga ASEAN nationals. Sa sining 48th ASEAN Summit nga hiwaton diri sa aton. Ipabati naton sa inyo no ining mensahe ni President Ferdinand Marcos sa rin ng Philippines subong no ang nagaserbit chair sang ASEAN kanang pagpanagbalay no sang ASEAN 2026. So aton pamatian si President Ferdinand Marcos Jr. Problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN: peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. Nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang mensahe sa sining ASEAN Summit nga patigayunon dira sa bahin sang Cebu. Hands-on man si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga preparasyon para sa ASEAN Summit. 8 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Mga kabinan, subong adlaw ginbuksan ang duha ka adlaw nga license to own and possess firearms caravan diri sa syudad sang Iloilo. Ang ining kayawatan ginapangunahan sang Regional Civil Service Civil Security Unit o RCSU sang PNP kag Iloilo City Government. Ano ba lang mga dapat mahibaluan no sang aton mga kauturan sa pagpadulong nila no sa duha ka adlaw nga caravan, anong mga pwede nila nga i-comply kay one-stop shop na ini. Tanan nga kinahanglan antes ikaw makaparehistro
ara naman dira mismo sa caravan. So hindi na nga makadto ka sa amo nga lugar, makadto ka naman dito sa isa ka lugar para sa tagsa ka transaksyon. Hindi, one-stop shop ini para mas mapahapos ang pagdulong sang mga serbisyo. So aton ipabati sa inyo mga kabyanan ang mensahe ni Police Colonel Romeo Galgo Jr., ang Chief sang Regional Civil Security Unit 6. Sa caravan para sa license to own and possess firearms. Paano ni sir ka-importante para sa tanan, sir? Una, this is a directives from the Chief PNP. Isa sa mga focus sa directives ito ni Chief PNP na ang streets naton without sang mga persons na may mga illegal ng mga firearms. That is why nagkakandak kita sang license to own firearms in coordination with the Iloilo City Police Office at sa bulig man sa aton nga good mayor, no, Mayor Triñas, amo nga nagpahigayon kita diri sang license to own and possess firearm in firearms registration caravan diri sa area sang Iloilo City. So ari ang request ni Mayor sini nga ang aton nga mga barangay councilors, mga barangay kapitan kag mga other mga government employees niya ay may ara nga legal nga license to own and possess firearms kag para makabakal man sila sa ilang mga firearms kag maparenew na nila ang ilang mga firearms registration. Pila ni kaadlaw, sir, kag ina-estimate ang mga pila ay ang mga persons ang makaparegister diri, sir? Ang aton nga activity duha ka adlaw no 7-8 ang request ni Mayor. So nagpa-approve kita 7-8 yapon ang aton nga approval. Ang estimate naton diri maka-cater kita diri sa mga around 200 no. So magdedepende lang ta kung ano kapaspas ang mga aplikante naton kay ang neuro ang aton nga concern gina no. Sa isa neuro medyo dugay-dugay dira ang neuro. So basically sa isa ka adlaw ang kaya lang sa neuro i-process mga around 80 no, 60 to 80. Ay may exam pa, tapos may interview pa. So kung gaano kapaspas ang aton yung mga aplikante, magdepende kita sa output naton at the end of the day for 2 days. Open sa public? Yes, open. Kaya baskin sa diin ka, baskin ara ka sa ibang nga lugar kung gusto mo kuha sang license to own and possess firearm diri, we will cater. Hindi lang wala taga limit sa Iloilo City lang no, kundi ginadawat nato ng halin sa Aklan o halin sa Antique o halin sa diin nga mga lugar basta ari siya diri mag-process, we will accept and we will process. Sir, sa liwat, parang doon na sa mga requirements na dapat dalawin nila din isubo. Ang pinaka-basic nga requirement nga dapat ara gid sila dayon no, ang dapat may ara na sila nga police clearance. May ara sila nga 2x2 ID picture na with white background and with name tag. And the rest nga mga requirements makuha na nila diri sa aton nga caravan. Except kung mga requirements nga kinanglan nila dalon gaya ng PSA birth certificate or passport, gaya ng proof of billing o barangay clearance kung wala sila proof of billing, proof of income nila. So Xerox lang naman tanan-tanan na siya. Basically ang aton nga processing sang license to own and possess firearms and firearms registration caravan, ang naga-process kisini ang ang tag-iya mismo. Kami as a caravan team gabulig lang kami pag hindi nila balaan kung paano mag-create sang FPU account, we will help them. Kung hindi nila balaan paano mag-upload, we will help them. At pag mag-resubmit ang ilang ilang account, we will help them. Pag may problema sa ilang account, IT concern, we will help them. Amo na sa basically lang amon nga role. Basically ang FPU account natin subong managed by the person himself. Sir, so far kamusta since kayo ng aga, pag-cater natin sa ilatamo naman? Sa nakita niyo ari na mga aplikante diri no, but ang nakaproceed pa lang sa neuro naton, 3 pa lang ang akon nga na-process diri nga na pirmahan nga nakaproceed sa neuro. So basically, ang mga ari diri subong naka-start na ng process, na-evaluate ng iban, ang iban ara pa sa inquiry nga stage. Sir, ang nakakuan sila kung ano gitang ilang reason why need nila makaparegister sa firearms? Una, kaya ang LTAP ang prerequisite ni siya, ang LTAP bago ka makabakal sa firearm mo, dapat may ara ka nga LTAP. So ang aton nga encourage diri is responsible gun ownership no. Pag may ara ikaw ng LTAP, may ara ka nga firearms sa registration, ibig sabihin yan, responsible gun owner ka. Ang ginaiwasan natin diri nga mag-proliferate ang mga illegal nga mga firearms sa streets no, wala sing lisensya, wala sing LTAP ang tao, wala pa sing firearms registration na ilang mga firearms. Pero kalabanan ko, sir, anong mga work nila? Wala kasing data as to what is the work no. Professional, government employee, PNP, AAP, Coast Guard, basta may ara lang siya nga documents, may ara siyang mga requirements sa pag-comply siya,
we will accept the processing and yung application ng tao. Sir, do we have any invitation once again sa public nato? Invitation sa pagkanto sa pag-ugil sa ating karaman? Tama na siya, no? Ginaawag nato ng mga pumuluyo diri sa Iloilo City, nearby provinces and nearby municipalities. Kung gusto niyo mag-avail sa license to own and possess firearm or magpa-renew sa inyong mga firearms registration, ari kami diri sa Subong sa in front sa Iloilo City Police Office. 2 days ang aton nga karaban, no? From May 7 to May 8. Hasta buwas ari kami diri, but we encourage nga Subong pa lang magkanto na kamo diri kay by tomorrow ang cut-off naton sa aton Euro is 11 o'clock. So basi maabutan kamo sa cut-off, hindi kamo makatapos. So ginawag naton tanan, kanto kamo diri, process kamo sa inyong LTAP. Kung hindi nyo balaan, we will help you. Sir, nagkapatigay. Batian si Colonel Romeo Galgo Jr., ang chief sang Regional Civil Security Unit 6. So, responsible gun ownership ang ina-advocate sang opisina para sa tanan ng mga pumuluyo. So, kung may mga armas ka mo dira nga kinanglan i-renew, sa mga gusto naman mag-register sang ilang mga armas, bukas gid ang opisina, no? Ang ilang sining venue, no, sa sining duha ka adlaw nga LTOP caravan ara sa conference hall sang Nutrition Center located sa Atubang sang ICPO headquarters sa uluanhan sang University of San Agustin ara na dira, no. Kati kaina ang kaiwatan gin pangunahan man ni Colonel Romeo Galgo Jr., Colonel Wilbert Parilla, kag ang first gentleman sang syudad sang Iloilo, si Sir Francis Chu. Siya nag-represent kay Mayor Raisa Trenias Chu. Mati ano man ganito, nagpa-renew man sang iyang lisensya sa pag-uyat sang armas. So gina-encourage gid sang kapulisan, no, nga mga firearm holders nga i-take advantage ang ining opportunity para ngati hindi sila mapasakaan sang kaso or ma-applyan sang search warrant ang kaso nga may mga loose firearms sila. Ngati kung la mo na ma-renew, considered ina as hindi lisensyadong imo armas, mag-consider ina nga loose firearms. So amo na ang ginalikawan sang aton nga PNP. Ari naman mga kabyanan, no, mensahe from Colonel Wilbert Parilla, siya ni ang City Director sang ICPO na tuhoy sa sining pagbukas sa sining duha ka adlaw nga LTOP caravan. Since firearms are the registration caravan here in Iloilo City. So this activity is not just a processing of documents, no? So it reflects our shared commitment to responsible firearm ownership, public safety, and accessible government service for our people. So through this partnership between the city government and the PNP, composed of the Civil Security Unit, from the forensic, from the medical, and ICPO, we would like to bring the services nearer and closer to the people, more accessible. So mas madali, mas pinadali natin. It would be a one-stop shop for all responsible gun holder. No? So, kasi if you have to secure this LTAP in a natural process, it will be a lengthy process. No? Magkaiba yung malayo yung mga iba-ibang department, like the forensic, the medical, for the neuro. So, it will take time for us to secure. So, yung iba, nakausap ko kanina is some of them are working abroad, hindi natapos, nakaschedule na silang bumalik, hindi pa natapos yung pag-secure nila. So, this time, it would be timely because it would be a one-stop shop intended for our constituents here and our stakeholders of Iloilo City. So, once again, I would like to welcome you all for this activity. Nabatian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director ng Iloilo City Police Office. Insakto gid ang mensahe ni Colonel Parilla nga kung wala sang LTOP caravan,
Inlain ni nga mga opisina katuan mo halin sa drug test, mapa-neuro ikaw. Iban pa gid no ang mga steps. Kiti balan mo ang pag-uyat sang armas isa man ka responsibilidad. Kiti karon kung hindi mo pagsundon ang ini nga mga proseso, paano makasiguro ang gobyerno nga ikaw deserve mo nga tagaan ka sang lisensya para yung mambala kung tagaan ka sang driver's license. Ito yung iban way takabalo pero ang iban nga nahibaluan ta may ara nga way gani nagsunod sa insakto nga proseso in the past laruhon tayo na. Pero subong do nadula na gid man ang red tape kag tinakita naton nga sincero man ang mga government agencies naton sa pag patuman no sa pila ka mga pagsulundan. Pero nakita gid naton nga hindi bala dali-dali, hindi basta-basta ang pag acquire sang lisensya. Umuna nga dapat agyan mo gid ang ini nga mga proseso. Sa part naman sang PNP kag sang city government napapus nila nga ang tanan nga ni isa lang ka lugar ang kantuan. One-stop shop para hindi na mabudlayan ang aton nga mga gun holders. Iti ang katuyuan gid sini no nga makaparenew o kung makaparehistro ang mga bag-o nga mga gun holders. Minutos pagkaligat sa takna alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila.
29 minutos, magkaligad sa takna ang alas 2 sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Sa nasiling na naton si First Gentleman sang syudad sang Iloilo, si Sir Francis Chu, naghatagban sang iyang mensahe no sa sining pag bukas sang duha ka adlaw nga LTOP caravan ngati siya supportive gid ang city government sa sining nga mga programa. Iti ang peace and development importante gid nga bagay nga para mag sanyog no ang isa ka lugar kung karon maglapta or maglapnaag ang ining problema sa loose firearms, apektado ang peace and order, ang manoi, ang mga investors dira, ang mga negosyante umpok sa syudad bangod hindi stable ang peace and order sang Iloilo City. So muna ang mga amuni nga inisyatibo no sang kapulisan na suportahan gid sang Iloilo City government. So aton pabati sa inyo no mensahe ni Sir Francis Chu. Extend my warmest greetings to Police Colonel Wilbert B. Parilla, ICP Head, Police Colonel Romeo C. Galgo Jr., our hardworking personnel and all stakeholders who made this initiative possible. Your presence today reflects a shared commitment to public safety and responsible governance. Sa atong mga pumuluyo nga nagkadto diri sa mga adlaw, madamo gid nga salamat. Your participation shows that you value not only your rights but also your responsibilities as citizens. This caravan is more than just a registration activity. It is a step towards strengthening peace and order in our community by ensuring the firearm ownership is properly documented, regulated, and understood. We are building a safer environment for every Ilonggo family. I firmly believe that security and development go hand in hand. Hindi mahimo ang progreso kung wala sang katawhay kag kaayuhan sa aton komunidad. That is why we continue to support programs like this. Programs that promote accountability, discipline, and respect for the law. At the same time, I would like to remind everyone owning a firearm, it is not a privilege. It is a serious responsibility. Kinahanglan gid naton ini gamiton nga may kaalam, may disiplina, kag may respeto sa kabuhi sang iban. Let us work together, government, law enforcement, and the community to ensure that Iloilo City remains a place where people feel safe, protected, and empowered. Before I end, I would like to once again thank you all partners and participants. Your cooperation is vital in making initiatives like this successful. Padayon kita sa pagbinuligay para sa mas malinong, mas matinlo, kag mas matahong nga syudad sang Iloilo. Nabatian si Sir Francis Chu sang Iloilo City mga kabyanan kag muna sakto gid nga dapat tatagaan gid sang talupangod no ang peace and order para padayon ang pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Sa mga ang pamangkot pagid no sang aton nga mga kauturang, what if may ara ka armas tapos nag-decide ikaw nga hindi anay pagparehistro, at siyempre may gasto mo, pila ka libo man ang gastuhon mo sina dira. Kung mag-decide ikaw nga nga hindi mo anay pagparehistro, pwede mo mapa-safe keep sa kapulisan. Kinahanglan mo lang mag-coordinate sa PNP. Okay, kinahanglan mo mag-coordinate nga pa-safe keep mo anay. Kay kung wala na rehistro kagara ina sa imo nga kustodiya, pwede ka gid ma-applyan sang search warrant for loose firearms.
muna nga ginakampanya gid sa government subong, ginakampanya gid sa city government nga dapat magparehistro gid sang armas. Isa ka maayong ehemplo ang bana ni Mayor Raisa nagpadulong kay ina no sa LTOP Caravan. Hindi kita pwedeng magtago sang armas nga wala sang lisensya. Sa nasiling ko na kay ina pagpanag-iya sang armas hindi lang for the purpose nga may proteksyon ikaw sa imong safety. Ang isagid nga dapat tandaan sang aton nga mga gun holders nga responsibilidad ina. Hindi nga mga kigalang may kontra kada sa barangay nyo pagwa ka dayon armas, di ba? May iban nagapinalupok pa, nagadisturbo pa sa mga tupad balay nila. Diba? May mga mukha mo sina nga mga kabarangay. Kasi ka-relate ang aton nga mga kauturan dyan, no? Isang una, dumduman ko man, isang bata-bata pa kita, may mga aragid na nga mga hubog bla. Makainom damo, mamaoy, masinggit sino isog dala armas, diba? Pero sa na-observe naton subong, no, wala na gid man na. Why na gid man sang may pinadayaw sa mga barangay. Kagamunang nami nga indikasyon nga ti responsable na ang aton mga kauturan. Kagang isa pa gid ti subong may mga gina-implement man ng mga ordinansa. Ati, ang ginaduso subong sang DLG gid nga enforce ang mga nagainom sa mga pampubliko nga dalan. Di ba? Mga naga half naked bala, ga inom-inom na bawal gid. Pero ti kun isipon mo gid, gamay lang ina nga bagay pero ga-instill ina sang disiplina sa aton. Kagti ang inyo nga mga kabataan makita Manila nga kamo mismo nga mga tigulang nagasunod sa sining mga ordinansa, mga layi, magasunod man sila. Kaya kung ikaw mismo nga tatay, ikaw mismo nga tata, nga nanay, wala nagasunod, anong i-expect mo sa younger generations na? Rentay sa 6 minutos, mga kaligid sa takna, alas 2 sa hapon. Mga kabanan, na istoryahan ta sa nagligad no, ang sa anti-drug operations. May mga nagkaladakpan ngati nagagwa sa investigasyon sa kapulisan nga sa BJMP ang source sang kundiin balagid nag-originate ang transaksyon. Kag ginpaklaro naton kay ina no, naka-interview kita kay Colonel Wilbert Parilla kung bala may supply bala nga nagasulod sa BJMP. So muna no, pabati naton sa inyo ang interview kay Colonel Wilbert Parilla. We found out na we have connections doon sa mga personnel sa or yung mga naka-detain sa BJMP. And in fact, as of now, I directed our chief ng ating intelligence to coordinate with BJMP personnel, warden, specifically the warden ng Iloilo City Jail, with respect to the names na nakuha natin. Yung mga pangalan na lumabas during sa investigation at kino-coordinate natin doon sa BJMP for them also to have to be aware, no, at saka makagawa din sila ng action doon sa BJMP. Sir, ang yung supply mismo galing sa BHM doon sa labas na? No. Walang supply sa loob. Okay. Usually, ang mga tao na nandoon sa loob na yung mga nakakulong na arrested na before, nagda-direct lang sila. Sila yung mga nagko-command. No? Parang sila yung contact. At nagsasabi doon sa mga tao nila dito sa labas kung saan dadalhin at kanino ibibigay yung drugs. So meaning may cellphones na makapasok doon sa
ano sir, sa preso? We don't know, no? Baka mayroon silang time doon na to contact. Mayroon lang silang time na makakontak ang we don't know the procedure sa BGMP because alam naman natin na bawal din sila doon ng cellphone. That's why yung personnel natin, specifically yung chief natin ng Intel, nag-coordinate ngayon sa warden para maabisuhan din natin sila. If ever they have time, for sure they have given time na makakontak, magagamit sila ng cellphones. So maybe they can have also limitations now na kung paano sila makakontak sa labas. Sir, alarming or manageable yung drug situation natin dito sa city? As of now, no. Still, we can manage with the presence. Ang kailangan, because of the help naman sa ating mga kababayan, no? Especially the barangay officials and other stakeholders na talagang tumutulong sa atin. At kung every time na mayroon silang malalaman na mga drug personality doon sa lugar nila ay binibigay. That's why we easily or madali natin na nakuha yung mga personality na binibigay. Batian si Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sa Iloilo City Police Office. Sa parts ng kapulisan, ang masangkad ng intelligence monitoring din epektibo na bangod nagakadakpan ang mga drug personalities, no, nga nagaduso diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Ang pinaka-importante nga wala untat, wala punaw ang pagpanakop. Kung mag-relax ang kapulisan ta kasi nga maglapta ang problema sang illegal nga droga diri sa syudad sang Iloilo. 40 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita puwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ibang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natuto umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumit-sit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines.
Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Philippine Standard Time, alas 2:51 sa hapon. Parayan ka mo nagapamati diri sa Gihapon sa programa Bantay Banwa. Arestado ang mag-asawa sa isa ka buy bust sa barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Ang suspect ginkilala nga sanday alias Alter, 53 anyos, kay alias Maria, 52 anyos, lunsay residente sa ang nainambitan nga lugar. 150 grams ang shabu nga nagabalor sang 1,020,000 pesos ang nakumpiska sa mga suspect. Nagpahayag naman sang pagkabalaka ang Iloilo City Police Office. Inibangod kontani, no? Kay ginikanan, ini sila, dapat sila magserbi nga maayong ehemplo sa ilang balay. Fortunately, nadakpan sila na nagabaligya sang illegal nga droga. Sa pagka-aresto sa mga suspect, nagpaandam si Colonel Parilla nga wala sang pasinuhon ang ICPO sa kampanya kontra illegal nga droga. Pat ma-realize ini sa aton nga mga kauturan, labi na ang mga naga-engage pa sa illegal activities. Ngati kung subong naga-income ikaw, makapian-piyan kada sa mga galastuhan ninyo, pero kung madakpan ka, tinuig ikaw nga hindi maka-provide sa imo nga pamilya, mangin problema ka pa sang imo nga pamilya. 53 minutos magkaligad sa takna alas 2 sa hapon ng iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Vermor Aventura sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo nabatian ang mga labing ulihi nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.